Kasuhan mo ako, sige. Mahal ko si J.K. Rowling. Hinahangaan ko ang isang babae na may common sense at handang isugal ang lahat, pati na rin ang isang babae na kumita ng bilyon-bilyong dolyar sa paglikha ng mga pinakakamanghamanghang kwento sa buong mundo. Pero bukod pa dyan, ang katotohanan ng araw-araw siyang lumalaban para sa karapatan ng mga kababaihan at lumalaban sa kabaliwan ng mga bagay na naging normal na lang online. Iyan ang lahat ng dahilan kung bakit ko siya mahal. At oo, alam kong controversial ito dahil may mga taong itinuturing siyang bigot, pero ang sinumang gumagawa niyan ay puro tanga lang talaga. At ang pinakabago niyang ginawa ay, muah, perpektong perpekto. At siguradong sasang-ayon kayo sa akin. Welcome sa Pushback. Ako si Irka, ang inyong host. Siguraduhin pindutin ang subscribe button. Mayroon kaming napaka-exciting na announcement na paparating. Sobrang lapit na. Kabilang ka sa isang kilusan para lumaban. At kailangan kong sabihin, si JK, isa siya sa mga ka-girls ko. At ang opinion mo ay sobrang pangit. May mga passing na pick me trans sa comments ko ngayon na nagsasabing pinapalala ko raw ang lipunan para sa ating lahat dahil ipinapakita ko ang tunay na sarili ko. Ayoko ng video na to. Hintayin mo lang na makita mo ang sagot ni J.K. Rowling sa taong ito na ubod ng weirdo at sumisigaw at nagwawala sa internet. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, napaka-pribilehiyo mo na passing ka. Hindi lahat sa atin ay gustong sumunod sa mga inaasahan ng lipunan, mga pamantayan sa kasarian, at mga pamantayan ng kagandahan. Bukod pa rito, higit pa sa itsura ang kagandahan. Opinyon din yan. At ang opinyon mo, sobrang pangit. Ang dami kong nakikitang mga passing na pick me trans dyan. Tara na mga kaibigan. Tingnan mo ang mga piercing. Tingnan mo ang buhok. Tingnan mo ang singsing sa ilong. Tingnan mo ang Ayokong gawin. ano bang nangyayari dito? Ang nangyayari dito ay isang nakakadiri at nakakakilabot na video ng isang tao na akala niya alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging pangit. Baka nga alam nila, sa totoo lang, siguro dapat bigyan natin sila ng benefit of the doubt. Baka talagang alam ng taong ito kung ano ang itsura ng mga tinatawag na pangit dahil sila mismo ang literal na kahulugan nito. At kahit wala akong interes na punahin ang itsura ng ibang tao, kapag tiningnan mo ito, ang makikita mo lang ay isang taong hindi maayos ang pag-iisip. At si J.K. Rowling ang nag-post ng video na ito at nagkaroon ng maraming kontrobersya gaya ng makikita mo. Pasensya na, pero kung hindi mo iniisip na mayroong mental na karamdaman na nangyayari dito, ikaw ay nagbubulag-bulagan. Tingnan natin ang tweet ni J.K. Rowling na sa oras ng pagkuha ng video na ito ay may 3.4 na milyong views. Ito ay isang napakagandang pagpuna na talagang sulit basahin. Sabi ni J.K. Rowling, kung hindi mo iniisip na siya ay isang babae, ikaw ay transphobic. Nang sinabi niyang isa siyang babae, naging babae na siya. Ngayon, may lugar na siya sa mga pambabaeng dressing room, banyo, mga ward sa ospital, selda sa kulungan, at mga sentro ng suporta para sa mga biktima ng panggagahasa. Kapag dinilabas mo na ang mga argumento tungkol sa transgender mula sa napakasimple at walang masyadong lalim, tulad ng dapat lang tayong maging mabait sa lahat ng tao, at talagang inilapat mo ito sa totoong buhay, ganito ang itsura nito at ito ang ginagawa niya. Kung hindi mo iniisip na siya isang babae, ikaw ay transphobic. Ibig kong sabihin, kahit sino na nanood ng video na yon ay alam na hindi siya babae. Nang sinabi niyang babae siya, bigla na lang siya naging babae. Hindi ganun ang paraan nito. Ngayon, may lugar na siya sa mga pambabaeng dressing room, banyo, hospital ward, selda sa kulungan, at mga sentro ng suporta para sa mga biktima ng panggagahasa. Kita mo ang buong kilusan ng chance ay sinusubukan tayong kumbinsihin na ang mga taong ito ay normal lang at katulad lang natin. At maaring totoo yon sa ilan sa kanila. Maaring totoo yon sa ilan sa kanila, pero karamihan sa kanila ay may kakaiba at may problema sa pag-iisip at hindi komportable ang pakiramdam at itsura nila. Kung hindi man, kung palalalimin pa, sinasabi pa na sila ay mga mandaragit at talagang mapanganib na mga tao. Hindi lahat pero may ilan talaga. At sila ang ipinaglalaban nilang papasukin sa mga banyo ng kababaihan. At kapag pinanood mo ang video na ito, may isip mo, oo nga, syempre. Ayokong pumasok sa banyo ng mga babae at makita yon. At ibang-iba talaga yon. Ibang-iba ito sa pagiging isang masamang transphobic na tao. Pero kapag nakita mo talaga kung ano ang pinag-uusapan natin dito, imbes na makinig sa mga walang kwentang sinasabi ng media, mas nagiging malinaw ang lahat. Kung susubukan mong pagibahin siya at ang isang trans na babae na mas mukhang babae, pinapalaganap mo lang ang patriarkal na pamantahan ng kagandahan. Ayan na. Kung aminin mong nakikita mo ang isang agresibo at posibleng hindi balanse na lalaki sa video na ito, magalang na nga ang tawag na hindi matino sa kanya. Sinasabi mo na lahat ng trans ay may sakit sa pag-iisip at mandaragit. Tama, ganito ka niloloko ng media. Kapag sinubukan mong pag-ibahin ng isang lalaki at isang trans na babae na mas mukhang babae, pinapalaganap mo raw ang patriarkal na pamantayan ng kagandahan. Siyempre, lahat ng tungkol sa video na yon ay maganda lang talaga. Lahat naman tayo ay nakakakita niyan. Kung aminin mong nakikita mo ang isang agresibo at posibleng hindi balanse na lalaki sa video na ito, sinasabi mo na lahat ng trans ay may sakit sa pag-iisip at mandaragit. Ito ang mga argumentong ginagamit laban dito. Ang galing niya, ang talino niya talaga. Kung tumanggi kang papasukin siya sa mga lugar na para lang sa babae, tinatanggalan mo siya ng karapatang umiral. Kung iminumungkahi mong pwede naman siyang gumamit ng pasilidad ng mga lalaki, gusto mo siyang masaktan ng palihim. Kung tumanggi kang tawagin siyang she, may kasalanan ka ng hindi mapapatawad na kalupitan. Kung isa kang babae na ayaw makasama siya sa locker room,
o isang lalaki na ayaw mong maghubad ang iyong anak na babae, kapatid na babae, o ina malapit sa kanya, kabilang ka raw sa dulong kanan. Oo, kayo raw na mga nasa dulong kanan at mga bigot, kayo raw na masasamang tao na nakakakita ng kakaiba, hindi tama at hindi malusog dito, at hindi naniniwalang dapat itong suportahan ng inyong lipunan. Lalo na't nalalagay sa panganib ang mga babae, lalo na't kailangan pang baguhin ang lahat ng banyo para isama ang ganitong uri ng di malusog na kalakaran. Ibig kong sabihin, gaano kabalib ang isang lipunan na handa kayong magtulak ng magtulak ng magtulak para lang pagbigyan ang masasamang bagay para sa inyong lipunan. Kung ituturo mo na walang obetibong pagkakaiba sa pagitan ng pag-aangkin niya na siya ay babae at ng sinumang ibang biolohikal na lalaki na nagsasabing trans sila, masyado kang tanga para maintindihan ang paikot-ikot na mga argumento kung bakit hindi talaga siya trans, samantalang ang ibang mga lalaki na nagsasabing sila ay babae ay tunay na trans. Kung ikaw ay matuwid, kailangan mong ipaglaban na ang sariling deklarasyon ng pagkakakilanlan ng lalaking ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang konsiderasyon sa kalitasan at karapatan ng mga babae. Para maging makadiyos, kailangan mong sumang-ayon na siya ay kasing lehitimo ng bawat ibang trans na babae dahil ang mga tao ay kung sino ang sinasabi nilang sila. Kahit ano pa ang sinasabi ng iyong mga mata, tainga, at karaniwang pag-iisip, kung ayaw mong mapunta sa maling bahagi ng kasaysayan, kailangan mong magkunwaring naniniwala na itong galit na nakakatakot na lalaki ay isa talagang mahina at inaaping babae. At iyan ang dahilan kung bakit ako obsessed at mahal na mahal ko si J.K. Rowling dahil lahat ng sinasabi niya ay tumatagos talaga sa puso. Ang galing niya. Ibig kong sabihin, tingnan mo, sinasabi ko sa inyo ang pinakamalaking pangarap ko sa buhay kung sakaling makilala ko ang babaeng ito. Kung sakaling makilala ko si J.K. Rowling o kahit ma-retweet lang niya ako, hindi pa rin kumpleto ang buhay ko. Pero halos doon na rin. Ibig kong sabihin, ako, mahal ko. Basta mahal ko. Basta mahal ko siya. Pero tingnan mo kung gaano siya katalino at kung paano niya sabihin ang mga bagay. Kung naniniwala kang ang malayang pananalita ay para lang sa'yo, pero hindi para sa mga kalaban mo sa politika, isa kang iliberal. Kung walang kahit anong ebidensya na kayang baguhin ang paniniwala mo, isa kang fundamentalist. Kung naniniwala kang dapat parusahan ng Estado ang mga may salungat na pananaw, isa kang totalitarian. At kung naniniwala kang dapat parusahan ng karahasan o kamatayan ang mga kalaban mo sa politika, isa kang terorista. Napagtanto ko na ito, okay? Tama siya. Isinusulat niya lahat ng mga bagay na ito dito. At gustong-gusto ko ito. Bukas siya. Ipinagtatanggol niya ang sport ng kababaihan, di ba? Yung mga nagsasabing hindi dapat natin i-exclude ang kahit sino sa sports, sila mismo ang dahilan kung bakit tuluyang na-exclude ang mga babae at batang babae matapos silang masaktan ng mga lalaking atleta. Wala kayong simpatya sa mga babaeng kusang umaalis dahil ayaw nilang makipagkumpetensya sa mga lalaki o magbahagi ng locker room sa mga lalaki. Sa halip, tinatawag niyo pa silang mga bigot. Sinasabi ninyong tapat na kinikilala ng mga lalaki ang sarili nila bilang babae, pero itong dalawang lalaking ito ay hindi tapat. Kung sinasabi ng isang lalaki na siya ay babae at batang babae, tapos sa ibang pagkakataon ay hindi na, paano natin malalaman kung sino ang tapat? Paano kung hati ang opinyon ng mga maghuhusga ng katapatan? Talagang inaabangan ko ang mga sagot ninyo. Ano ba ang pinag-uusapan niya dito? Tungkol ito sa malaking iskandalo sa WNBA, kung saan may mga NBA players sa lumalabas para suportahan ang mga babae sa NBA na nagsasabing ayaw nila ng mga lalaki na sumasali bilang trans men sa WNBA. Kaya may mga malalaking lalaki na halatang lalaki talaga, pero sinasabi nilang kinikilala nila ang sarili nila bilang babae. Ngayon gusto na nilang magpa-draft sa WNBA at hindi ka na magugulat na si J.K. Rowling ay maraming opinyon tungkol dito. Heto siya. Siya ay talagang, sa totoo lang, ang J.K. Rowling Women's Fund ay isang legal na pondo para sa mga kababaihan na napoprotekta sa kanilang mga karapatan based sa kasarian. Isa siyang alamat, literal siyang alamat tungkol sa pondo kung ano ang ating. Nagpopondo kami ng legal na representasyon para sa mga kababaihan at organisasyon na walang sapat na kakayahan para maglaban o magtanggol sa mga legal na aksyon na nawalan ng kabuhayan, nakaranas ng pinsala, nawalan ng kabuhayan o nadiskrimina dahil sa kanilang ipinahayag na paniniwala na ang biological sex ay hindi nababago. Nareto siya at talagang ipinaglalaban ito. Gustong-gusto ko ito, gustong-gusto ko talaga at mahal ko ang babaeng ito na tinatawag na bigot online, pero sa totoo lang ay tunay na tagapagtanggol ng karapatan ng mga kababaihan at sinusuportahan ko ito araw-araw. Salamat sa iyong atensyon dito, Martha.